maraming opportunity dito. Like, for example, ngayon, nasa kami, close work permit, hindi kami pwedeng mag-overtime. Pero pag nag-change na yon, naging open work permit or naging permanent residence, so pwede ka na mag-multiple job. Pero No! God, please, no! 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 Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, another day, another reaction vlog tayo, no? So, ang topic naman natin ngayon is about doon sa minimum wage at saka doon sa mga nagmo-multiple jobs dito sa Canada. Kasi guys, kung kayo nag-research kayo na papunta pa lang kayo dito, for sure, na-encounter nyo na yan guys, yung mga nagmo-multiple jobs dito sa Canada. So, parang naging norm na siya, no? Na pag pumunta ka dito sa Canada, kailangan mag-multiple jobs ka, no? Yung mga nandito sa Canada ngayon, napakainit, no? Grabe. Anyway, so, ano pa hinihintay natin? Panoorin na natin to. habang ako nasa Canada, nag-iisip lumipat Japan or UAE. Dahil sa Canada, you work to pay rent lang. Yes, this is a big check. Tama. Okay. So, hindi po lahat, no? Hindi po lahat, ganyan lang yung ginagawa dito sa Canada na nagwo-work lang para sa renta, or kapag nagtatrabaho ka, yan na lang ang iniisip mo kundi magbayad ng renta. Hindi po totoo yan sa karamihan, no? Yes, naniniwala po ako na malaking chunk talaga nung kinikita natin ay napupunta sa renta or sa mortgage. Pero again, merong mga tao dito na pumupunta at nagtatrabaho hindi lang para dyan. Maraming mga services ang Canada na nakukuha namin at kung bakit kami nag-i-stay dito sa Canada, right? Po yung comment nyo, ma'am, ano? Dito sa Canada, sobrang hirap po ng buhay, sa totoo lang. Kahit pa sabihin natin, saan ba may madali, no? Saan ba mayroong madaling buhay para makapag-impake at makapunta na doon, no? Hindi. Sa totoo lang, kahit na anong bansa guys, merong hirap talaga. Mahirap talaga. malaki yung sinasahod mo kung ikukumpara natin sa ibang bansa like Japan or Philippines or other country. Yung sweldo kasi, syempre, kapag ikaw ay nasa UAE or nasa Japan or kahit na anong country na mas malaki ang or mas powerful ang Canadian dollar, talagang iisipin mo, 'di ba, na mas malaki talaga ang kita ng mga nagtatrabaho dito sa Canada. Pero wag po nating kakalimutan guys na pag nandito kami sa Canada at kayo nandyan sa Japan, hindi naman kami gumagamit ng yen, no? Or kapag nasa Philippines kayo, hindi naman kami dito gumagastos ng peso. Canadian dollar din po ang ginagastos namin dito, no? Pero yung cost of living po dito, sobrang taas talaga. Sobrang daming taxes. Okay, sobrang hirap daw ng cost of living dito sa Canada at yung mga taxes. Sa Pilipinas din merong taxes guys, no? Or sa Japan din meron, 'di ba? Pero bakit halimbawa na lang sa Japan guys, bihira kayong makakakita na nagrereklamo about their taxes. Bakit? Kasi guys, nakikita nila kung saan napupunta yung tax nila, no? Nagagamit talaga ng mga citizen nung country kung yung tax na kinakaltas sila. Parang tayo din dito sa Canada, no? Ako guys, hindi na ako nagrereklamo sa tax ko. Yes, malaki talaga siya guys, no? Pero pag nakikita ko yung mga services na nakukuha ko at nakukuha ng family ko, gumagaan din sa loob ko. Like sa healthcare, sa pag-aaral ng mga anak ko, sa transportation, kasi dyan naman talaga mapupunta yung mga taxes, or dapat dyan napupunta. Yung sa Philippines, kayo na mag-comment dyan guys, no? And then kung nagtatrabaho ka lang sa isang kumpanya at ikaw ay isang low wage earner, so mahirap. Okay, low wage earner guys, let's say sa Philippines, no? Pag low wage earner ka sa isang bansa, like minimum, no? May mga country katulad dito sa Canada that you can survive, no? Pero pag ikaw nasa ibang bansa ka, halimbawa sa Philippines, ikaw ay minimum or nasa low wage ka, di ba ang hirap, no? Ang hirap makaahon. Unlike kasi dito sa Canada, kahit na low wage ka, makikita mo, pumapalag ka pa rin kahit papano, right? Pero kasi
ang gusto kong ipunto doon guys, alam mo kung saan nanggagaling yung problema, which is nasa low wage ka. So ano ang dapat mong gawin? Kung gusto mong umangat kasi kung ikaw kontento ka na sa pagiging low wage, edi wala na tayong pag-uusapan, wala namang issue, di ba? Pero kung ikaw, kung gusto mong tumaas dahil ang sabi nga ni Kuya is ang hirap ng buhay, ang taas ng cost of living. So ano yung solusyon doon? Hindi ba dapat iangat mo yung pagiging low wage mo, at least makapunta ka sa gitna, or kung kaya mo high wage, di ba? So alam mo yung problema. Ang problema lang minsan sa atin, alam natin yung problema pero ayaw nating gawin dahil marami na tayong excuse Daddy, chill. para gawin yung bagay na yon. Po, kahit single ka, mahirap talaga. Kaya kung pipiliin nyo po yung Canada, kung nasa magandang country kayo like South Korea or ibang bansa na mas Personal take ko lang dyan, no? Kahit na Japan, South Korea, or kahit saan man yan, pag sinabi mong nasa low wage ka guys, hindi mo talaga maikukumpara yung buhay ng mga nasa middle at saka yung nasa high. Kasi nga, nakadepende na lang yan talaga sa country kung nasan ka. Halimbawa nga dito sa Canada, kahit na low wage ka, kahit papano, maganda pa rin ang buhay mo kahit papano, di ba? Pero kung gusto mo talagang umangat, sabi ko nga, di ba, mag-upgrade ka. Huwag kang tumigil dyan. Huwag kang maging stagnant dyan. Kasi nakikita mo naman na may mga umaangat . So ayaw mo bang makapunta din doon kung nasan sila? So ang solusyon dyan, mag-upgrade ka. So pag-isipan nyo pong mabuti. Isipin nyo yung goal nyo, kung ano ba yung goal nyo, kung bakit kayo pupunta dito sa Canada. That's true. Kasi in my personal goal, kaya pumunta ako dito kasi yun nga, pag nandito ka sa Canada, mabibigyan ka ng permanent residence. Yan. And yun nga, makukuha mo yung pamilya mo, free medical, and then free education. Oh, di ba? So, sa kanya na mismo nang galing, kahit na mahirap dito sa Canada, bakit siya nagstay? Kasi nga dun sa mga services na nakukuha niya, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya niya. And sinabi rin niya kanina, di ba, mataas ang tax. Pero, bakit ka nag-i-stay? Kasi nga yung mga services na nakukuha mo dito sa Canada, dyan nang gagaling yun sa mga taxes natin. Kasi lahat ng mga services na nakukuha natin dito sa Canada, hindi naman talaga siya free. It's a subsidized na mga citizen or mga PR dito or yung mga nakatira dito, kinukuha yan dun sa mga taxes natin. Di ba? At least dito, nakikita mo kung saan napupunta talaga yung tax mo. Para sa anak mo. Maraming opportunity dito, like for example, ngayon nasa close work permit, hindi kami pwedeng mag-overtime, pero pag nag-change na yon, naging open work permit or naging permanent residence, so pwede ka nang mag-multiple job, pero same, mahirap pa rin yung buhay dito sa Canada. So piliin nyo pong mabuti, mag-isip po kayo mabuti kung talagang Canada yung gusto nyo. Alright? See ya! Para dun sa last point niya na ang sabi niya is pag nagkaroon siya ng open work permit, pwede na siyang mag-multiple jobs, no? Muntik ako mahulog sa aking bangko. Pero, para po sa hindi mga nakakaalam, pag sinabi po kasing close work permit, nakatali ka sa isang kumpanya, no? Hindi ka pwedeng maghanap ng ibang trabaho maliban doon sa company na nag-sponsor sa'yo. Pero kasi pag nagkaroon ka ng open work permit, kahit saan pwede ka nang magtrabaho. Again, this is just my own perspective. This is my own opinion. Kung sa akin nangyari yon guys, at nagkaroon ako ng open work permit, ang una kong gagawin guys is to research the area kung nasan ako. To research the province kung nasan ako. Kung ano yung in-demand na trabaho on that area na pwedeng magbigay sa akin ng middle to high paying salary or wage. Yun yung magiging target ko. Hindi agad ako magmu-multiple jobs, no? Kasi nga guys, let's do the math, no? Halimbawa lang, let's say guys, sumisweldo ka ng minimum or sige, sarado na natin sa 20 Canadian dollars. So 20 Canadian dollars, let's say kasi meron ka multiple jobs, you are working 16 hours a day. So times 16 natin yan, no? So ito yung magiging sweldo mo, mga 320, less mo yung tax, siguro mga 280 Canadian dollars per day, no? Pero guys, pag nakakuha ka ng middle to high paying jobs, meron kang possibility na kumita ng around 60 Canadian dollar per hour, no? Let's say dahil nga kontento ka na sa iisang work, you're just working 8 hours per day. So times natin yan sa 8,
Ito ngayon guys, yung possible na magiging sweldo mo, 480, less tax, sabi mo ng mga 420 or something yan. Versus guys, kapag nagmo-multiple jobs ka, no? Hindi lang natapatan, nahigitan pa yung pwede mong sweldohin. Pero ang the best doon guys is, marami kang time para sa family mo. Marami kang time sa kids mo para makapaglaro kayo, makapagpamasyal kayo, 'di ba? Kaysa yung pagkatapos mo ng full time, meron ka pang another job, and another job. Wala ka ng oras para sa sarili mo at wala ka na ring oras para sa pamilya mo. So ngayon, syempre, merong mga magko-comment dyan. For sure, imposible naman yan. Hindi naman yata totoo na pwede kang sumweldo ng 60 Canadian dollars per hour, no? Sabi ko nga sa inyo guys, yung mga data and information is readily available na to sa atin. Kailangan lang alam natin kung saan tayo magre-research. So saan natin pwede makita to guys? Dito lang ako tumitingin sa Indeed. Itong Indeed guys, ito yung search engine or job search engine na pwede kayong makakita ng mga trabaho, pati yung mga sweldo nandito na rin. O yung i-offer sa inyo ng employer per job, no? So let's say guys, since nandito ako sa Vancouver at ako ay IT, titingnan natin. Ano ba yung isa sa mga in-demand na work when it comes to IT? Sabihin na lang natin cybersecurity, no? So magkano ang sinisweldo ng isang cybersecurity dito? Okay, this one. Let's say sabihin natin sa Vancouver. Find jobs. Okay. So ito guys, merong 46.15 per hour, no? Tingnan natin kung meron pa tayong makikitang malaki. Ito guys. Tingnan nyo naman to, oh. 123,000 to 179 annually, right? So let's say magkano to guys per hour, no? So tingnan natin dito. So ilalagay natin dito, sabihin na lang natin 170,000. So ito guys yung magiging per hour nyo, $81 per hour, di ba? So hindi nyo pwedeng sabihin hindi siya posible, no? Possible to guys, and meron akong mga nakikita dito, may mga friends tayo sa IT, hindi ko na lang sila babanggitin. Shout out True North Pinoy. Di ba? Joke lang, no? Pero yun nga, no, this is possible guys, right? So ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi agad ako papasok sa multiple jobs kasi nga meron namang kaya dito sa Canada guys. Yun ang ikinaganda ng Canada, no? Maraming pwedeng mag-open sa inyo ng opportunity, pero guys, hindi to libre, no? Hindi siya libre in a sense na paghihirapan mo talaga to, na kailangan mong mag-upgrade, kailangan mong mag-aral, at kailangan mong ma-meet yung mga requirements para makapasok ka sa mga ganitong trabaho. Mahirap? Yes, mahirap. Kasi guys, tignan nyo naman yung kapalit, no? At ang kapalit nito is yung oras mo sa pamilya mo. Hindi mo na kailangan mag-work ng 16 hours, ng 14 hours, dahil dito pa lang sa mga ganitong trabaho, sa mga ganitong sweldo, hindi lang sasapat, minsan sumusobra pa para sa iyo at para sa pamilya mo. So, again, hindi ko sinasabing mali, hindi ko sinasabing masama na mag-multiple jobs ka. Nasa sayo yan. Kung tingin mo nga komportable ka na dyan, okay ka na dyan, masaya ka na dyan, then so be it. Wala naman talagang pipigil sa'yo, no? Pero kung ikaw, meron ka pang, gusto mo pang i-push yung sarili mo at tingin mo, kakayanin mo para sa pamilya mo, here you go. All you need to do is mag-upgrade. Yun lang talaga guys. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi ito imposible, pero hindi libre. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.